Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Kawikaan, chapter 28, verses 13 hanggang 14. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay napapahamak. Forgiven and blessed. So today, pag-usapan natin yung problema na idinudulot ng kasalanan at kung ano yung solusyon ng Diyos dito. So malinaw po dito sa Proverbs, kapag nagkasala ang isang tao, hindi siya napapabuti. Hindi siya uunlad sa buhay. Kaya gustong-gusto ni Satanas na magkasala ang tao. Unang-una, gusto niyang ilayo ang tao sa Diyos, mapahamak. Pangalawa, gustong-gusto ni Satanas na alisin tayo sa pagpapala. Ibig sabihin yan, inaabangan niya tayong magkamali dahil alam niya kapag tayo'y nagkamali, nagkasala, malalayo na tayo sa pagpapala. Kaya makikita ninyo yung mga taong nagpapatuloy sa kasalanan, hindi yan umuunlad. Nagkakaproblema yan palagi. Ang sabi nga ng Biblia, hindi mapapabuti. Ngayon, makikita ninyo na si Lord hindi naman magkukompromiso sa kasalanan. Kasi banal siya eh. At higit sa lahat, gusto niya na yung kasalanan na nagpapahirap sa ating buhay ay maalis. Kaya alam yan ni Satanas na ang Lord hindi magkukompromiso eh. Kasi malinaw sa Isaiah 59 verses 1 and 2, sabi rito, tignan nyo si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng inyong pagkawalay sa Diyos. So ganun pala, pong nangyayari kapag ang tao ay nagkasala, siya po'y napapahiwalay sa Diyos, nalalayo sa pagpapala. At ang Diyos naman, hindi niya rin gusto na mapunta tayo doon sa kalagayan na yon. Kaya ako'y naniniwala na sa Biblia, sinolusyonan din ng Diyos itong problema ng tao. Ngayon, ito dapat ninyong maintindihan kasi si Satanas, sinungaling siya. Napaka-effective ng kanyang mga kasinungalingan. Isa sa mga kasinungalingan niya yung hindi ka na makakabalik kay Lord kapag ikaw ay nagkasala. Kumbaga sasabihin niya sa iyo palagi, hindi ka natanggap ni Lord. Pero hindi po ganun ang Lord. Sabi po sa Psalm 103:12-13, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, ganun siya nahahabag sa may takot sa kanya. So, dito dapat makita natin kung paano tinatanaw ng Lord yung kalagayan natin. Kung tayo po'y nagkasala, nahahabag po siya sa atin, lalo na tayong kanyang mga anak, at nais niya na tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan, alisin yung ating mga kasalanan. Kaya may solusyon po siya sa kasalanan, lalo na sa ating mga Kristiyano. So, sagutin natin yung tanong, sino yung mga napapahamak, Pastor? Lahat naman tayo nagkakasala. Totoo yun. Wala namang hindi nagkakasala eh. Ang napapahamak po, yung nagkukubli ng kasalanan, yung hindi nila inaamin, yung mga kasalanan nilang ginawa. Pangalawa, yung mga tao na nagpapatuloy sa kasalanan, yung hindi nila tinitigilan yung kanilang paggawa ng kamalian. Pangatlo, yung mga taong wala ng takot sa Diyos. Yan. Sino naman yung pagpapalain ng Diyos? Yung mga taong nagsisisi, yung mga taong marunong kumilala sa kanilang pagkakamali, yung mga taong nanunumbalik sa Kanya kahit nagkamali na, at yung mga taong may takot sa Kanya. So, sa Biblia, malinaw po, talagang problema ang kasalanan. Pero may solusyon ang Diyos sa problema ng kasalanan. At makikita natin, may pangako sa 1 John chapter 1 verse 9. Ang sabi diyan, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat
at matuwid. So malinaw po, mabait ang Lord. Tapat siya at matuwid. Katulad siya ng isang ama. Ano po, nahahabag siya kapag tayo'y nasa kalagayan na nahihirapan dahil sa kasalanan. Ang hinihintay na lamang niya ay ang tao'y lumapit sa kanya, magsisi, at higit sa lahat, kilalanin si Jesus bilang personal na Panginoon at tagapagligtas at mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Tayo namang mga Kristiyano, kung tayo nagkamali, ganun din. Hingi natin yung pagpapatawad ng Diyos. Huwag natin ikubli yung ating mga kasalanan at magpatuloy dito sa kamalian na ginagawa natin. Dapat ay lumapit tayo sa Diyos at magsisi. Tapat naman siya. Patatawarin tayo, lilinisin at ibabalik sa atin yung blessing pagpapala na dapat maranasan natin bilang mga believers. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa katotohanan ito. At today, alam ko po maraming mga anak mo ang nakagawa ng pagkakamali. Nawa yung mensaheng ito ang magbigay ng daan upang kami makapagsisi at manumbalik muli sa iyo. At dalangin ko yung pangako mo na kami papatawarin, lilinisin ay maganap sa aming buhay. Salamat Panginoon na naintindihan namin na pwede pa rin kaming pagpalain kung kami magsisisi at manunumbalik sa iyo. Salamat Panginoong Jesus sa iyong ginawang pagliligtas sa amin. Purihin ka. Itong aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.